muli mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, ito po ulit ang inyong lingkod, si Atty. Resty Tubalya Sadarayan, na palaging nagpapaalala sa inyo that ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. Kaya palagi kayong tumutok sa ating YouTube channel para marami kayong makuhang kalaman. Come on! Kaibigan, kung bago ka pa lang sa panonood sa ating YouTube channel, huwag mag-subscribe at mag-like sa ating mga videos para tumaas po ang ating ranking sa YouTube. Huwag niyo rin kalimutan na bisitahin kami sa aming Facebook page at Atty. Resty Tubalya Sadarayan, sa aming Twitter at Atty. Resty Sadarayan. Huwag niyo kalimutan na hit ang notification bell para palagi kayong updated sa ating mga videos. Kaibigan, i-share mo rin ang ating mga videos para marami pang makapanood. At kung gusto mo, mag-comment ka sa baba sa comment section. Waiter, halika rito. Bakit may langaw tong arroz kaldo ko? Haler! Anong ine-expect mo sa halagang 5 peso? Manok? Mga kaibigan, pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ang tinatawag na Batas Pambansa bilang 22 o ang tinatawag na Bouncing Check Law. Ito po ay madalas na nagiging problema ng ating mga negosyante dahil sila ay nag-i-issue ng chiki na minsan ay tumatalbog dahil nakakaligta nila punduhan ang chiking ito o kaya sinasadya talaga nila na hindi punduhan kaya tumatalbog ang chiki. Pinaparusahan ng batas na ito ang pag-i-issue ng worthless check, ika nga o ang chiki na walang pondo. Ang chiki ay nagiging worthless kung noong iprinisinta sa bangko para ma-encash ay hindi ito na-encash dahil kulang ng pondo or the account is already closed. You have made at ginawa mo ang pagpipresenta ng chiki for payment within 90 days from the issuance of the check. Ano naman ang kaparusahan ng pag-i-issue ng chiki na walang sapat na pondo? Mayroon po itong pagkakakulong ng 30 days hanggang 1 taon or a fine double the value of the check or both. O kaya may pagkakakulong at may kasama pang fine. Depende po sa desisyon ng husgado. Ang isang tao ay maaari ding maging liable for violation ng BP 22 kung sinabihan niya ang kanyang bangko na huwag bayaran ang chiki na kanyang inisyo sa hindi malamang dahilan. Tandaan natin mga kaibigan na maaari kang magkaroon ng 2 kaso dahil sa pag-i-issue mo ng chiki na tumalbog. Una, violation of BP 22 at ang pangalawa ay violation of Article 315 of the Revised Penal Code for estafa. So maaring 2 kaso ang kaharapin mo dahil sa pag-i-issue ng chiki na walang pundo. Pero huwag kayong mag-alala mga kaibigan dahil mayroon namang depensa na maaring gamitin ang isang tao kapag siya ay nakapag-issue ng chiki na tumalbog. Ano-ano ang mga ito? Una, pagbabayad o pagpundo sa chiki sa loob ng 5 araw matapos mong matanggap ang notice of dishonor. Pangalawa, pagbabayad ng halaga ng chiki bago pa man maisampa ang kaso sa hukuman. Pangatlo, kung hindi ka pa nakatanggap ng notice of dishonor, isa ring depensa yan. Pang-apat, pagbabago ng kontrata or novation bago pa man maisampa ang kaso sa korte. Panglima, ang pagpapatigil sa pagbayad ng chiki ay mayroong valid na dahilan. Halimbawa ay hindi pag-deliver ng goods sa iyo. Pang-anim, ang kawalan ng pondo ng iyong account ay nakaabot sa piyi o babayaran mo bago pa man niya ipresenta sa bangko ang chiki for payment. Yun po mga kaguro, kaibigan at kaempleyado, inaasahan ko po na ako naman po ay nakapagbigay ng karagdagang kaalaman sa inyo. Maraming salamat po. God bless us all.